What's up mga kaulad? Magandang araw po sa inyong lahat. So, eto na naman po tayo mga kaulad, ating pong reaction na, no? Etong grabe itong ginawa ng ating Pangulo. Binalikan talaga. Grabe, no? Binalikan talaga. Eto nga po, itong Bayanihan Village, sinigurado po ni PBBM na maayos at kompleto ang tulong. Kaya ating po reactionan itong video na to, no? Na kung saan nakikita nyo naman na talagang sinecure po ng ating Pangulo kung naihatid ba ng tulong, at syempre kasama niya ang kanyang team, kompleto po lahat sila, mga kasama yung mga nasasangay ng gobyerno natin, iba't iba, nandiyan ang mga taga DPWH, yan DBM, mga AFP, nandiyan po lahat kung magkakaya, kaya Bayanihan Village po kasi nandoon po lahat ng kawani ng gobyerno natin, full support po. So atin po panoorin mga ka-alright, etong Bayanihan Village na pinangalanan, no? Pinangalanan po, nilagay po diyan Bayanihan Village. Bakit po kaya? Panoorin po natin mga kulit. Reaction na natin to. Ganda, oh. Kompleto, di ba? Ganyan ang pagtulong. Di ba? So ito po mga ka-alright, ito po ay sa sa barangay, ano to? Saan barangay ba to? Barangay Poblacion San Remino, Cebu. Remedyo, Cebu. Ayan, na kung saan po mga kaulit, makita nyo naman sa mga video, no? Makikita nyo, no, na talagang grabe, kompleto po, yung ating mga tawag dito, mga supporter na nandiyan, no? Yung mga sumusuporta po pala, mga sumusuporta sa Pangulo, no? So makikita nyo naman yan guys, na talagang nandiyan din po yung mayor, at syempre ang suporta po ng mga kawani ng gobyerno, grabe, kompleto po, nandiyan po sila, mga taga DSWD, yung mga AFP, no? Yung mga AFP nandiyan din po, syempre nandiyan din yung BFP, kompleto, di ba? Tapos sino pa ba yung mga iba nandiyan? Tingnan natin dito sa ano natin. Ayun, DPWH, OCD, PCG, AFP, PNP. Ayan po, lahat po, kumbaga nagbigay po ng suporta para lang po may sakatuparan at itong mapabilis itong mga pansamantalang titirahan po ng mga biktima ng malakas na lindol dyan sa lugar na yan, sa Cebu. At saka syempre financial din po, nagbigay din po ng cash assistance ang Pangulo natin yan para makapagsimula pong muli. Ito pa, panoorin pa natin yung mga ibang mga videos nito, at syempre yung mga nagsalita dito. Maayos, oh. Di ba? Parang ayaw mo na bumalik sa dati mo na tinitiran, kung ba mga bahay mo, yung mga yung mga kubo-kubo, mga gano'n, o yung mga cement, yung kahit man sementado na medyo luma na, pero kung yun, tingnan mo, para ka nasa hotel. Di ba? Kita nyo, iba talaga ang Pangulo, no? Talagang tinitignan niya talagang kung maayos ba talaga yung tirahan ng mga kababayan natin yan. Grabe talaga, wala akong masabi. Oh? Iba talaga pag Marcos, no? Basta pagtatak Marcos talagang dekalidad. Children, may children's school pa. Grabe na, kompleto. Kasi nandiyan din yung DepEd Di ba? Kasi kompleto po no? Ang kagandahan po sa ginawa po ng Pangulo dito, lahat po ng mga kawani ng gobyerno, andyan po para naghatid ng tulong sa mga kababayan natin yan. Kompleto, di ba? May mga DepEd, taga DSWD,
DPWH, AFP, BFP, nandyan po lahat. 'Di ba? Talagang lahat po nagtulong-tulong para mas mabilis yung pagtulong sa mga kababayan natin. Kita nyo guys, oh. At siyempre nandiyan din po ang Red Cross. Nako, 'di ba? Mukhang maalala po natin itong si Gordon po, no? Secretary Gordon po. Ito po yung talagang number one enemy ni Digong nung panahon panahon ni Digong, no, nung siya ay presidente ba. Itong kabanggaan niya, talagang grabe ang banggaan nila to. Kaso talagang wala hindi kinaya ni Gordon itong si Digong dati dahil talagang alam nyo nasa nakaposisyon pero ngayon kita nyo naman dahil magaling ang ating Pangulo, walang kulay-kulay. Papaalala ko lang po si Gordon po nung panahon po ng kampanya, maalala nyo po medyo nabanatan niya rin po itong si PBBM, pero ganun po talaga kampanya yan pero kita nyo naman hindi nagtatanim ng galit po ang ating mahal na Pangulo. Kita nyo, kasama niya na at sinusuportahan niya rin itong si Secretary Gordon, no, ng Red Cross. Ibang klase talagang Pangulo, 'di ba? Kamakailan lang, 'di ba, kay Isko magkasama sila, 'di ba? Yung mga nakalaban niya sa politika, kaibigan niya ngayon at talagang open po ang Pangulo talaga sa mga kahit anong kulay ka pa, basta pagtulong. Yan yung sinasabi ng ating Pangulo, basta pagtulong welcome kayo, 'di ba? Magkaiba man kayo ng polisiya, pero kung ang pag-uusapan ay sa pagtulong sa mga kababayan natin, andyan po ang ating mahal na Pangulo. Open po siya sa lahat. Ayun, tignan nyo guys, kumpleto. Nandyan lahat to. Lahat ng mga secretaries niya, kompleto lahat dyan. Nandyan. Tingnan mo, DPWS na nandyan. Kasi alam mo, nakagandaan sa nakikita ko sa ginagawa ng Pangulo, ini-expose niya itong mga taong to sa social media para makilala. At hindi lang yun, makita ng taong bayan na nagtatrabaho talaga itong mga cabinet secretaries niya, itong mga kawani ng gobyerno na to, nakikita expose sa social media. At syempre ganoon na rin po para gayahin ng mga kapwa nila opisyal, di ba? Itong mga opisyal na to, itong mga secretaries na to, pag nakikita nila, wow, walang pinipili si PBBM, lahat pantay-pantay, pagtingin pantay-pantay niyang ini-expose sa social media, di ba? Kasi si PBBM expose naman yan, alam niyo naman yan, di ba? At nakikita, nararamdaman ng mga kasama nila na teka, ang galing naman ang ginagawa ng Pangulong to. Siyempre kita nyo naman, di ba? Kumbaga siya yung klase na pag nagtatrabaho siya, kailangan kasama kayo, sumabay kayo para expose kayo, para nararamdaman talaga ng mga kababayan natin yan ang kailangan na iparamdam. Halimbawa, katulad yan, Red Cross, andyan po ang pagtulungan ng Red Cross, nandyan po yung mga BFP, AFP, PNP, nandyan din, DPWH, di ba? PCSO, kumpleto po Kaya nga, ibang klase ko talaga ang Pangulo. Kumbaga, tinitignan niya pa rin yung, bukod sa mga pagtulong na ginagawa nila, may ibigay ang full support sa mga kababayan natin. May expose din at malaman ng taong bayan na ito yung mga masisipag nating kawani ng gobyerno na kung saan handang tumulong. Kaya, salute tayo dyan kay PBBM. Dito sa San Remio po, ang natapos namin are 45 units ngayon. Pero may dadagdag pa kami yata na 14. Regional Director, DHSUD, Region 7. Hindi pa na nakarating, no? So for now, 45. Kahapon po na turnover namin 20. Hopefully today, ma-turnover namin yung remaining 25. 59.
Pero sa ngayon, ang kompleto namin is 45. Parating pa lang yung supply ng iba. 18 square meters po ito ang floor area, 3 by 6 meters wide. Temporary relocation nila until such time na may permanent relocation. Ang next namin na site is Danbantayan. Naka-download kami doon ng initial na 21 units. So we are about to start there. Prepare na ang mga ground, no? And then magtatayo na rin doon. And then the other one is Bugo. Bayanihan Village ang tawag dito kasi ambag-ambag ito ng maraming ahensya ng gobyerno, even the private sector. See? Diba, nakaka-proud po, no? Nakaka-proud po ang ginawa ng ating Pangulo na makikita itong mga kawan ng gobyerno, lahat ng ahensya ng gobyerno. Aba, itong Bayanan Village na to, kung alalaan natin, i-remiss natin pagdating ng araw, kahit hindi na si BBM Presidente at maalala ng mga tao, ay grabe yung nangyari. Kung alalahanin nila, alam nyo dati yung Bayanan Village dati, yung ginawang pagtulong po ng ating mahal na Pangulo sa Cebu po, grabe, doon po tayo nakakita ng lahat po ng kawan ng gobyerno, lahat po sila ay nakipag-cooperate at talaga nagtulong-tulong at sila po yung kinikilala, tumatak sa isipan ng taong bayan, no, ng mga panahon na yun na grabe, sa panahon lang ni PBBM na ang ganitong pagtulong sa mga kababayan natin, pagsuporta sa mga kababayan natin pagdating sa mga ganitong sakuna, nagkakaisa, nagtutulong-tulong, sabay-sabay, nagbibigay ng suporta sa mga kababayan natin at nararamdaman ng mga kababayan natin. Kaya napakagaling po, napakahusay po ng ginagawa ng ating mahal na Pangulo. So makikita natin doon sa billboard namin ang mga logo ng lahat ng cooperating agencies. OCD is the major coordinating body sa lahat na nangyayari na to. DPWH prepare the ground, no? Silang ng ground. Kami sa DSUD kami naglagay ng bahay. And then, Dole, no? Hindi siya nakasali ang Dole, na-print na kasi, pero malaking tulong po kasi sila nag-provide ng Dole Tupad na mga workers. The Armed Forces of the Philippines po, sila tumulong sa amin mag-unload, mag-load, mag-construct, no? Tumulong sila, naging additional contingent sila sa kulang na tao. Talagang pinapagalaw ng ating Pangulo, no? Kasi para itong mga interaksyon na to na makikita ng taong bayan, oy, grabe ang AFP, ang PNP, ang taga-DSW dito, kumpleto di ba? Alam mo, napakagaling talaga ng diskarte ng Pangulo na yun talagang inilalapit ni PBBM itong mga ahensya ng gobyerno sa mga tao para at least nakikilala nyo na ito tatandaan ng mga Pilipino to mga kababayan natin. Grabe, hindi ko makakalimutan yan. Vince Dizon, ayan, yung mga taga-DBM, sila Sekmina, diba, sila Chu, sila Gordon, diba? Alam mo, ito na isang magandang portfolio na ibinibigay ni PBBM sa kanila, no? Sa mga sumusuporta pa sa Pangulo. Bakit to? Kasi the more na expose itong mga politiko na to, expose sila sa social media, nakikita yung pagtulong, alam naman natin na pagdating ng eleksyon, ang taong bayan na po mismo ang mag-aangat sa kanila. Hindi na nila kailangan manligaw kasi ito na nga may portfolio na nga di ba? Nakakita ng taong bayan kung sino yung nagtatrabaho, sino yung mas nagmamalasakit sa taong bayan. Para matapos ito. So we had the Navy, the Air Force, the Army. We also have help from the Bureau of Fire, the police. Marami pong tumulong. And of course, the SWD is the camp manager. Maraming tumulong po. At private sector po, yung mga kliyente ng DSUD. Nagbigay rin sila ng may 5 portalets dyan coming from SHEDA or Subdivision and Housing Developers Association, Central Visayas. Private po yan. Galing. Then may mga na-mock up tayo na bahay, nagbigay din sila ng materials, no? Nagtumulong din sa pagtransport ng mga private sector po, tumulong sa amin. Ito po, tulong ng gobyerno sa mga nasalanta. Hindi tayo happy na may mga sakuna, pero we are happy to be of service, no? Actually, sa DSUD, first time po ito na itong binigay naming tulong, ang modular houses. Dati ibang tulong na binibigay namin, we are not into quick response. Ngayon lang po, very first time ito in the whole country na Cebu. Ito na ngayon, makita natin yung modular units. Ito pa, ang kagandahan po sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo, yung pagtulong sa mga kababayan natin na dati ilang linggo pa ang inaabot para maipahatid ang tulong ngayon po, grabe.
as in within the day, kung maaari matapos na, 1 day, 2 days, 3 days, tapos na. Ganyan po ang Pangulo, talagang mabilisan, gusto niya action agad. Kasi kung maalala nyo, mga dati pag may mga ganyan nasasalanta ng inaabot pa ng buwan pa yan bago makumpleto yung tulong eh. Pero ito po ang ating Pangulo, talagang binabantayan, talagang gusto niya as soon as possible madaliin natin kasi marami mga kababayan natin na talagang kawawa naman, walang matirhan, di ba, walang makain, di ba? Ganyan po kamahal ni PBBM ang mga Pilipino. And gagawin po din ito ng DSUD at other cooperating agencies sa Davao, kasunod po. There's 965 families here, 260 households located here. And yet these houses, which you see, smart houses, are for yung mga tao that are in the no-build zone. The rest are presently totally damaged houses. So right now, DSOD, together with DPWH, and thanks to the President Ferdinand Marcos, for giving us these houses. We're building, as of now, 67 houses. Ito yung ayaw na marinig ng mga DDS. Tapos naalala nyo, sinabi pa ng Vice Presidente, walang ginagawang Pangulo. Lalaitin pa yung pagtulong. Pati mga DDS yan, lalaitin pa yung pagtulong. Bulag-bulag ba itong mga DDS na to? Hindi nyo nakikita to kung paano pangunahan ng ating mahal na Pangulo ang pagtulong sa mga kababayan natin, kung paano niya kinukumpleto, paano niya sinasatisfy ang bawat Pilipino na natutulungan at nasusuportahan sa ngayon ng gobyerno natin. Di ba? Relocate the people that are in our no-build zones dito sa San Romeo. We're very grateful for the visit of the President because every time the President goes around, he really gathers all the resources of the national government. Narinig nyo yun? Every time. So, alam nila talagang naninigurado talaga si PBBM na yung tulong na ihahatid talaga, yung tulong talaga nandyan. Di ba? So, yun ang kagandahan sa Pangulo na talagang sinisecure niya at inaalam niya, sigurado ba na ibibigay lahat ng tulong? Taliwas doon sa sinasabi ng Vice Presidente nakaraan, sinasabi niyo, ay hindi naman nag-uutos yan, hindi naman nagsasalita yan. Ayan nga, laging chinecheck, inaalam kung talaga bang nasusunod ba yung mga napag-usapan sa mga meeting, kung ano yung mga gustong gawin ng Pangulo, anong gustong gawin sa mga kababayan natin na tulong at para mapabilis agad. I was also the mayor during Yolanda, and it took us weeks before we could get electricity, water into place. Now, in a matter of days, we were able to come up with the water, electricity. Isipin nyo yun sa mga nakaraang presidente, di ba? Siya nagpapatunay 2 weeks mahigit, samantalang sa kanya araw lang andyan na. Ibang klase talagang mahal na Pangulo natin. Isipin nyo ano sinabi niya nung panahon daw ng Yolanda, 2 weeks mahigit, inaabot ng ilang linggo yung tulong, pero dyan ilang araw lang andyan na, tapos ganyan pa yung itutulong sa mga kababayan natin. Kita nyo naman ang ganda ng mga tinitirhan, kompleto, di ba? Electricity, it's already in place. Ayun ulitin natin. Diyan, hindi tayo cooperating. Damaged houses. So right now, DSOD, together with DPWH, and thanks to the President Ferdinand Marcos, for giving us these houses. We're building, as of now, 67 houses to relocate the people that are in our no-build zones dito sa San Romeo. We're very grateful for the visit of the President because every time the President goes around, he really gathers all the resources of the national government. I was also the mayor during Yolanda, and it took us weeks before we could get electricity, water into place. Now, in a matter of days, we were able to come up with the water, electricity, it's already in place. This is also with the help of the President. And so, Kumpleto, no? Hindi lang yung tulong. Bigyan ng matitira ng tent yan, gawin nyo ng tent yan. Hindi lang ganun Inaalam ni PBBM, kumpleto ba yan? Yan ba? May tirahan nga sila. Meron sila pansamantalang titiran. Meron bang tubig? Meron bang kuryente?
Meron bang mabibili ng pagkain? O kailangan ba ng supply ng pagkain? Supply ng mga gamot? Kinukumpleto. Kaya nga yung mga kawani ng gobyerno natin, inilapit po ng Pangulo sa mga taga Cebu. O eto mga ano natin, para makilala nyo, ito sa DepEd natin. O ito yung sa DSWD natin. O DSAP. Ano yung mga kailangan may tulong dyan? Kayo nang bahala. Kumbaga, moment na ninyo yan. O, di ba? Ang galing ng Pangulo talaga. I firmly believe that we will be able to surpass and survive this big problem, hopefully sooner than later. But I am confident that we'll be able to survive, and not only that, it will take us a shorter period of time because during Yolanda, it took us 6 years before we were able to recover. Now I hope and pray that we can do it in 3. It only took us 3-4 days before the current was able to come back. Problem lang is many of the business establishments, many of the houses, they had to check whether pwede na ba tap to electricity. They got a different source, but they were able to get current into place right away. Thank you to the National Electrification Authority and thank you to the President yun. Bakwit talaga pamilya, kiri buong pamilya. Para for safety, iniwan namin yung mga bahay namin. Bahala na yung magnanakaw. Pero basta for safety sa aming pamilya. Dito sa evacuation, okay naman. Tsaka hindi mo kita nyo, masaya pa rin itong mga ano na to. Kasi kahit tignan nyo, ang ating mahal na Pangulo, kita nyo naman, di ba may pansamantalang tirahan pa sila. Yung iba kasi, katulad nyo, mga tent pa, yung iba bahay na talaga, no? Yung para bang ano talaga. Ngayon, bukod dyan, milyon-milyon po yung iniwang pera ni PBBM dyan na para sa cash assistance nila. Kung sa pagkakaalam nyo, milyon-milyon po yung nilagay niya dyan na talagang marireceive at actually meron pa katig sa 10,000 na natanggap itong mga pamilya na to. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi pa po doon natatapos ang pagtulong ng Pangulo. Dahil sinabi ng Pangulo, hanggat kailangan nila ng tulong, ibigay yung tulong. Diba? Tapos ngayon, yan ang ginagawa nila sa Pangulo, binabas nila. Di ba kung ano sinasabi, corrupt, ganyan. Pero kita nyo, pagdating sa pangangailangan, sakuna sa mga ganitong ang maaasahan nyo, ang presidente ng Pilipinas. Di ba? Imagine, panahon ni Digong. Hindi naman sa with due respect, panahon ni Digong, anong nangyari nung panahon ni Digong, nung Ulysses? Ano nangyari? O, di ba? Kita nyo naman. Ano nangyari, grabe rin yung pero meron bang ganito? Meron kayo nakitang ganito ka tindi ng pagsuporta ng isang presidente? Kaya iba ang Pangulo natin. Talagang Tatak Marcos talaga yung ginagawa niya. May binigay silang ganito, 10, tapos yung meals namin everyday. So far, okay naman, ma'am. Hindi kami pinabayaan. President, sana matulungan nyo kami dito, kaming mga lahat hindi lang kami dito sa San Remeo at pati na rin sa ibang nasalanta ng Lindol. Sana matulungan nyo kami na bigyan lamang ng kunwari, assistance para pambili namin ng mga materialis pa makapatayo ng aming mga maliit na tirahan. Yan, nagpadala dyan, nagbigay po ng cash assistance ang Pangulo dyan. Kasi iniwan niya po ang nag-receive niyan yung mga mayor dyan at yun ang ipapakalat niya nila dyan. Sinabi na yan ng Pangulo at talagang meron mga cash assistance dyan. May sinabi na yan that after yata nito pinakita doon yung sa meeting kung magkano yung mga matatanggap nila. Nadinig ko parang malakas na ganun. Na siya, na-crack yung pillar niya. Pag gano'n akin naman po yun, natulungan naman po kami na gano'n, yung access, yung care, may naman kami na-receive ganong tulong sa mga kasamahan naming mga pastor. Saka na tulungan niya kami sa tubig. Malaking tulong po yan sa amin yung cash assistance na ibigay mo sa amin, President Bongbong Marcos, kasi malaking tulong yun sa aming pamilya. Po namin sa pang-araw-araw namin para na kami magastos-gastos. Malaking tulong yun sa amin. Siyempre, natutuwa kasi doon sa una naming natitirhan, masakit ng namin, tilikuran. Ang bahay ko ay may sinkhole at wasak na wasak talaga ang bahay namin. Wala kaming nadala. Buti na lang sa tulong ng Diyos, safety naman sila.
may ano sa dito, may sugat dito, at may ano dito, malaking hiwa. Nagsalamat ako sa pagbibigay ng immediate response at natulong dito sa Smart House na matirhan na namin. Diba, mahiram namin bali 1 taon upang makapagsimulat uli. Yan po ang Pangulo, grabe, no? Hay! So, ayan na nga po mga kaulit. Sana po nagustuhan nyo po yung ating presentasyon ngayon, yung ating nireactionan ngayon. Nakita nyo naman na talagang nga pong napaka sipag ng ating mahal na Pangulo. Sinisigurado niya lagi yung kalagayan ng mga kababayan natin na doon sa itong mga natulungan na to sinisecure niya kung talaga bang naibibigay talaga yung mga tulong. At syempre, sabi ko nga po, nakikinig naman po ang Pangulo, hindi mo naman po bulag yan, hindi rin po bingi yan. Diba? Nakikita at nararamdaman niya ang hinaing ng mga kababayan natin. Kaya itigil na po natin mga kaulit yung mga pambabati ko sa gobyerno natin, yung korupsyon na yan, yung korupsyon na hayaan nyo na po sa ICI yan, hayaan nyo na po sa DOJ, sa NBI yan, sila naman baala dyan. Huwag na po tayong magsisiyan kung sino-sino pang ano nyo. Ibinabato nyo po lagi sa Pangulo. Ang Pangulo po ang kakampi natin. Si PBBM po ang kakampi natin mga Pilipino. Pagsugpo ng korupsyon, sa pag-angat, pagsasaayos ng bayang ito, ang Pangulo po ang katuwang natin dyan. Kaya mahal na mahal niya po tayo mga Pilipino. At dapat suklian din naman natin yung ginagawa niya. Ipakaramdam naman natin po sa ating mahal na Pangulo na tayo ay handang makipagtulungan sa isinusulong niyang pagkakaisa, unity. Yun lang po. Maraming salamat po. Comment below po kung kayo po ba ay natuwa sa mga ginagawa ng ating Pangulo. Kung okay po ba sa inyo yan. At ano po ang mga gusto nyong itapik natin na mga about sa dito sa administrasyon, kung ano yung mga gusto nyong pag-usapan natin. Just comment below po. Yun lang po. Maraming salamat. Asahan nyo po yung mga ibang videos po ng mga ilalabas ko at mga na reaction na natin susunod. Ganito uli. Pagpapakita ng mga katibayan, katotohanan sa mga nagagawa po ng ating mahal na Pangulo. Kaya wag ko kayo maniniwala pag sinabi nilang walang ginagawa ang Pangulo. Kayo po ay mag-research at sampalin nyo ng katotohanan yung mga nagsasabing walang ginagawa ang Pangulo. Meron po at nandyan lang yan, kompleto silkados, may video, may resibo, nandyan po lahat. Wag ko kayo maniwala sa mga marites, sa mga fake news. Ginagawa ko nila yan kasi ayaw nilang maramdaman ng mga Pilipino na meron talagang presidenteng may malasakit at tunay na nagmamahal sa bayan. Gusto nilang iiwas kayo doon. Bakit? Kasi itong mga taong nagsasalita ng gano'n, ito yung mga taong gusto nilang sila ang nasa kapangyarihan. Diba? Kaya nila sinisira ang Pangulo kasi gusto nilang maibalik yung dati nilang kapangyarihan. Mapagtakpan nila ang mga kanilang mga kasalanan. Pero hindi po mangyayari yun dahil nananaig pa rin po ang katotohanan. Kaya hanggang dito lang mga kaulit. Maraming salamat sa inyo. Please support my channel at pakishare nyo po itong video na to. Maraming salamat guys. Bye-bye.